Sino ako ayon sa mga tao? Ito yung tanong ni Jesus sa kanyang mga alagad. At ito'y patuloy na tinatanong sa bawat isa sa atin. Sino siya para sa atin? Yun ang nawabigyan natin higit na pagninilay para po sa araw na ito. Pagkakataon, mas kuminsan, sabi na natin, mas gusto natin ipaalam kung sino ba tayo para sa iba. Pero yung tanong na Jesus ay, sino si Jesus para sa atin? May mahalaga akong aspeto to sapagkat kung yung maalala, yung mga nagsisimba ko everyday, kasi kahapon, yung ibang everyday, ay gustong makita ni Herodes sa Jesus. Gusto siyang makita sa Jesus. Presumably, kasi hindi naman binanggit ang bakit. Out of curiosity, not out of faith. Hindi gawa ng pananampalataya o gawa ng alin na siya ay naiintriga kay Jesus. Kaya gusto niyang makita sa Jesus. Eh kung bahagi o in-compare kaysa kayo, medyo magkaiba ang bagay. Hindi naman siya binago. Kaya bahagi yung na kung saan nakita natin na alin, ang pagkakilala natin kay Jesus, dapat binabago tayo ng ating pagkilala kay Jesus. Binabago tayo, lalong-lalo na saan? Maging katulad, sabi nga po natin, maging katulad ni Jesus. Makatugon sa kanyang panawagan. At isa magandang makita ko natin sa pagkakilala natin kay Jesus, pagkatagpo natin kay Jesus, ay isa na magandang makita natin na ipinahayag sa Ebanghelyo. Kasi alam naman natin, malaki yung hamon na ipinamanig sa atin ng Diyos. Pero isa maganda yung hamon sa unang pagbasa ulit. Mula sa sulat sa Ecclesiastes. Ano yun? Mayroong panahon sa bawat pagkilos. Bahagyo, there is time for everything. May panahon ng pag-aani, may panahon ng pagtatanim. Kinakailangan, tama rin. Hindi ka pwede magtanim ng tag-init. Bakit? Ay, wala mangyayari. Wala kayong aanihin. Bahagi rin mo yun. Kaya kinakailangan malaman din natin, nakita natin kung paano natin bigyan na higit na paninilay ang panahon na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. At nawa, makita natin agad yung panahon na ipinagkaloob sa atin ng buong may kapal, ay magkapit natin ng maayos. Sana po ay higit natin paginabangan yung panahon na ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. Kasi nga sabi nga natin, we have only a limited time. Swerte na natin kung tayo magka-isang daang taon. So, bahagi ako, kanina may nag-bless ako ng bahay. Mayroon yung dalawang matanda. Mag-asawa. Swerte na lang. Kasi mag-asawa 80 plus pareho. Yung mag-asawa. Yung matanda na sa inyo rito, pinakamatanda rito, sino? Kayo po tayo, ang ilang taon na kayo tayo. Ano sa likod? Ha? Kayo po tayo, ilang taon na kayo? 59? 79. Oo, 79. Oo. Ito mas matanda sa 79. Wala na. So, bahagi yung yun. Kaya pinakamatanda kayo dito. So, pagkakataon, swerte natin kung tayo makaabot ng 79. Bahagi si Lola malakas pa, 79 pa. Pero marami pa rin, pero sabihin, yung panahon natin, nais ng Diyos natin, sabi na natin, magamit natin ng maayos at higit sa natin, makita natin yung pagliligtas ng Diyos. Panahon na kung saan ay ipinaalala sa atin ng Panginoon.
gamitin natin yung panahon na inilalagay sa atin, ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon kapag na maging maayos at magiging makahulugan. At ano yun? Ay, sana, lalong-lalo na yung panahon na ito. No? Paano natin magagamit yun? Ang panahon, isa mo siguro yun, mapuno tayo ng pagkapasalamat. Ano? May mga tao kasi puno ng puno ng panghihinayang. Ano? Wala na silang ginawa kundi magreklamo sa daigdig na ginagalawan na ito. Ano? Kaya, iwasan natin, sinasayang natin yung panahon na ipinagkaloob ng Diyos. Let us make use of it properly. Kasi kung tutusin ito na panibahagi. At sana po sa mga nag-edad na ay maging gabay natin na para lalong maging gabay sa mga susunod na henerasyon. Na huwag nilang sayangin yung kanilang panahon. Katulad ng halimbawa ng alin. Kung saan nakita natin mga kabataan, mga bata pa, elementary, naninigarilyo. Ay, ibig sabihin niya ay bata pa lamang, isinusunod na yung kanilang baga. Ay, kapag hindi mo sila pinagsabihan yan, pagdating paglaki nila, anong mangyayari? Tapos aangal sila, bakit sila nila may sakit? So, bahagi mo yun. Pagkakataon, at yun ay isang panyaya na ipinapahayag sa atin ng Panginoon Kapal. At sana, yung pagkilala natin kay Jesus, gabayan tayo. Gabayan tayo na matugunan natin yung panawagan na ipinamamanik ng Panginoon Kapal. Lalong-lalo na yung kanyang mga itinuturo sa atin. Ang isa ko sa kalimitan na sabi nga ko natin, magitan sa puno ng pagkapasalamat ay alin, ay hindi yung turo niya na walang iba kundi yung alin, yung magmahal. Kasi yun ang turo ng banal na kasulatan at ng mga propeta mula pa ng lumang tipan. Pag-ibig, pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. At pagkakataon na kung saan na yun, sana po ay magamit natin ng maayos at higit natin patinabangan yung pag-ibigtas ng Diyos. Kasi yung turo ng pag-ibig ay ito, yung turo ng pag-ibig sa krus. Yung turo natin nagdudulot ng kaligtasan. Hindi kapahamakan. Hindi kapahamakan. Meron din ang pag-ibig na nagpapahamak. Ay, hindi lang mo sa wala sa lugar, wala sa panahon, at wala sa tamang tao. So, kaya kinakailangan natin pag-ingatan. Pero yun, ang makita natin, yung pagkilala natin kay Jesus. Katulad ni Pedro na ipinahayag niya na ulit, ikaw po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ay tunay na magpakilala sa atin at gumabay sa atin sa paggamit ng tamang panahon na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa